Sa isang maliit na baryo sa Camiguin na napapalibutan ng malinaw na tubig, may isang batang mangingisda na nagngangalang Mateo. Si Mateo ay kilala sa kanyang pagiging matapang at sa kanyang mabilis na kamay sa pangingisda, ngunit may ugali siyang maging sakim. Kinukuha niya pati ang maliliit na isda. Isang araw habang nasa laot siya, napansin niya ang isang malaking anino sa ilalim ng kanyang bangka. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang higanting balyena na may mga mata na tila kumikinang sa ilalim ng tubig. Sa halip na matakot, nakita ni Mateo ang pagkakataon na mangisda ng mas marami. Kung saan may malalaking isda, naroon ang masaganang huli, sabi niya sa sarili. Sinimulan niyang ihulog ang kanyang lambat sa paligid ng balyena, umaasang makakakuha ng malalaking isda na sumusunod dito. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang isang malambing na awit na nanggagaling sa balyena. Hindi ito boses ng tao, kundi isang awit na parang bulong ng dagat nagbababala sa kanya. Huwag mong sirain ang mga biyaya ng karagatan, sabi ng awit. Ang bawat buhay ay may halaga at ang kasakiman ay walang magandang kahihinatnan. Hindi pinansin ni Mateo ang babala. Sa halip mas lalo pa niyang hinulog ang kanyang lambat. Dahil sa ginawa niya, ang malaking balyena ay unti-unting lumayo. Nang mawala na ito, napansin ni Mateo na wala na ring ibang isda sa paligid. Ang lugar na dati masagana ay naging tahimik at walang buhay. Bumalik si Mateo sa kanyang baryo nang walang laman ng lambat. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa kanyang lolo, isang matandang mangingisda. Ang balyena ay hindi lang basta hayop apo, paliwanag ng matanda. Sila ang mga tagapagbantay ng karagatan. Sila ang nagbabantay sa balanse ng dagat. Ang iyong kasakiman ang nagtulak sa kanila na umalis at kasama nilang umalis ang biyaya. Naunawaan ni Mateo ang kanyang pagkakamali. Mula noon, binalik niya ang kanyang paggalang sa dagat. Nangingisda na siya ng may pag-iingat at nag-iwan na rin siya ng mga panalangin sa mga tagapagbantay ng karagatan bago siya pumalaot. Ang kwento ni Mateo at ng balyena ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral. Ang kasakiman ay sumisira sa mga biyaya. Kung gagamitin mo ang kalikasan ng walang pag-iingat at walang paggalang, mawawala ang mga biyayang ibinibigay nito. Sa halip na maging sakim, dapat tayong maging responsable at may pasasalamat sa mga tagapagbantay at sa mga yamang ibinibigay ng ating kapaligiran. May mga kwento at alamat tungkol sa Tinuyan Falls sa Bislig City, Surigao del Sur. Ang Tinuyan Falls ay isa sa pinakamagandang tanawin sa rehiyon na tinatawag itong Little Niagara Falls of the Philippines. Noong unang panahon, may isang tribo na naninirahan sa paanan ng bundok kung saan matatagpuan ang talon. Ang tribo ay pinamumunuan ng isang mabuting dato na may napakagandang anak na dalaga, si Dayang. Maraming lalaki ang nanliligaw kay Dayang. Ngunit may isa na kakaiba, si Tono, na kilala sa kanyang kasipagan at kabaitan. Nagkainlaban ang dalawa at nangako silang magsasama habang buhay. Subalit, hindi ito gusto ng isang makapangyarihang dato sa karatig tribu na si Dato Ango na gusto ring mapangasawa si Dayang. Isang araw, dinukot ni Dato Ango si Dayang. Nag-alala ang buong tribu at agad-agad silang naghanda upang iligtas ang dalaga. Pinamunuan ni Tono ang paghahanap. Pagdating nila sa kuta ni Dato Ango, isang matinding labanan ang naganap. Sa gitna ng gulo, nagawa ni Tono na sagipin si Dayang. Ngunit habang tumatakas sila, tinamaan ng sibat si Dayang. Sa sobrang lungkot at sakit na naramdaman ni Tono, niyakap niya ang katawan ni Dayang habang umiiyak. Habang siya ay umiiyak, biglang may nabuo at tumubong tubig sa lugar kung saan sila nakahiga at ito ay bumuo ng malakas na agos na naging isang talon. Sabi ng mga matatanda, ang talon ay nabuo sa pag-iyak to tear up ni Tono dahil sa sobrang sakit na naramdaman niya sa pagkawala ng kanyang minamahal. Mula noon tinawag itong Tinuyan na nangangahulugang dahil sa pag-iyak o pinag-iyakan. Ang alamat na ito ay nagpapaalala sa atin ng pag-ibig, sakripisyo, at kung paano nabuo ang mga magagandang tanawin sa ating bansa batay sa mga kwento ng ating mga ninuno. May isang babae
sa loob ng kuweba na pinagkaitan ng panahon dahil sa kalupitan at pagbibintang ng mga tao. Ang alamat ni Kaiska ang babae ng kuweba. Bago pa man maging tanyag na tourist destination ng Lamanok Island sa Anda, Bohol, ang lugar ay kilala na ng mga residente sa mga kwentong hiwaga nito. Sa lahat ng kuwebang matatagpuan doon, ang pinakakinatatakutan at pinakakakaiba ay ang kuweba ni Kaiska. Noon sa isang maliit na komunidad malapit sa Lamanok Island, may isang dalaga na ang pangalan ay Iska. Si Iska ay sadyang naiiba sa ibang kababaihan. Hindi siya mahilig makipag-usap at mas gusto niyang mapag-isa sa kagubatan. Hindi siya nagmamadali sa pag-aasawa tulad ng kanyang mga kaedad. Sa halip madalas siyang nakikitang nangunguha ng mga halamang gamot at nagbubulong-bulong ng mga salita na hindi maintindihan. Nagsimula ang mga usap-usapan tungkol kay Iska nang magkasakit ang mga bata sa kanilang baryo. May isang matandang manggagamot na nagsabi na ang sakit ay sanhi ng sumpa ng isang mangkukulam. Dahil sa kakaibang pag-uugali ni Iska, siya ang pinagbintangan ng mga tao. Nagkalat ang kwento na si Iska ay nag-aalay sa masasamang espiritu at siya ang dahilan ng paghihirap ng mga bata. Dahil sa takot at galit, pinalaya si Iska ng mga tao. Walang nagawa si Iska kundi tumakas. Sumakay siya sa isang bangka at nagtungo sa kalapit na Lamanok Island na kilala noon bilang isang sagradong lugar at pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto at diwata. Doon, natagpuan niya ang isang malaking kuweba na malayo sa mata ng mga tao. Dito siya nanirahan, nag-iisa at malungkot. Habang nagtatagal, lalong lumalim ang galit ni Iska sa mga taong nangapi sa kanya. At ang bulong niya na dati orasyon para sa mga halaman ay naging mga sumpa laban sa mga taong nagpahirap sa kanya. Ang mga halamang gamot na kinukuha niya ay ginamit niya sa mga ritual na nagdadala ng malas at sakit. May mga mangingisda ang dumaan malapit sa kuweba ni Iska. Nakita nila ang kakaibang liwanag na nanggagaling sa loob ng kanilang lapitan. Nakita at narinig nila ang kanyang malakas na pagtawa na nakakapagpatindig balahibo. Sa takot, bumalik sila sa kanilang bangka at iniwan ang isla. Sila ang unang nakakita sa multo ni Kaiska. Mula noon, hindi na si Kaiska ang pinag-uusapan sa baryo kundi ang kanyang kaluluwang ligaw na nagbabantay sa kanyang kuweba. Sinasabing ang sino mang maglakas loob na magtungo sa kanyang tirahan nang walang pahintulot ay mapaparusahan. May mga kwento na ang mga mangingisda ay nakakakita ng isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga bumibisitang walang galang sa kalikasan ay sinasabing sinasakal ng kanyang mahabang buhok o kaya ay naliligaw sa loob ng kuweba at hindi na makalabas. Ang kanyang kwento ay paalala na ang galit at pagkamuhi ay maaaring magdulot ng isang sumpa na tatagal ng habang buhay. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga at kababalaghan.